Breaking news po, mga kababayan. Grabe itong mga resback ni Pulong Duterte. Dito po sa mga tirada ni Congressman Benny Abante ng Maynila. Dahil po binatikos ni Benny Abante itong Davao, yung mga baha dyan. Bakit daw iniimbestigahan yung iba? Itanong daw kay Basti Duterte, imbestigahan daw yung kapatid niya na si Pulong dahil napakalaki daw ng budget during ni Tatay Digong. Nasaan daw napunta ito? Ang banat po ni Pulong Duterte napakatindi mga kababayan. Sinupalpal itong si Benny Abante. Dahil po dito sa mga issue ng korupsyon mula noong maglabas ng mga mamahaling sasakyan, itong mga kontraktor, gaya nila Diskaya. Dahil pinagyabang nila ang kanilang yaman na mula mahirap hanggang sa naging bilyonaryo. So dito mga kababayan, itong si Benny Abante, talagang tahimik. Yung mga sangkot na mga kontraktor, na mga flood control, na karamihan po, mga congressman, ay tahimik si Benny Abante. Ngayon po, dahil po, syempre, paborito nila, yung mga Duterte, si Piatos, dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ngayon naman mga kababayan, pinag-initan niya po ang Davao. Dahil daw po, bumabaha daw dito. Bakit daw hindi imbestigahan ni Basti Duterte ito? Ngayon, panoorin natin mga kababayan, itong bakbakan ng dalawang congressman. Mga kababayan, i-correct nyo po ako congressman ba si Pulong Duterte mga kababayan? Dati kasi ito na congressman So ngayon, panoorin po natin ang bakbakan ng dalawa. Napakalupit. Ngayon lang nyo makikita si Pulong Duterte na magalit. Na talagang pinanindigan niya na wala pong ghost project dito sa Davao. Lahat na implement. At hinamon ni Benny Abante na ipakita kung magkano ang nagasto sa 51 billion. Sabi naman ni Pulong Duterte, inutusan niya ngayon ang DPWH at lahat ng mga ahensya na sumasakop sa flood control na ipakita po ang expenditure ng Davao regarding dito sa flood control. Dahil bumabaha man dito, pero hindi tumatagal. Dyan sa inyo, parang swimming pool sa Manila. Di ba, itong si Joel Villanueva, sangkot din sa mga anomalya sa Bulacan. Itong tinitira ni Isko Moreno na si Joel Chua. Basta Joel, sangkot sa anomalya, ganon. So ngayon, hindi na natin patatagalin pa. Ito na po. May sagot si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresistang si Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasaring ang Manila congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag-iral ng weather systems kamakailan. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga.
Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control project sa Davao City at wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuhupa rin anya agad, hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila Congressman. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. O kita nyo mga kababayan, si Benny Abante din mga kababayan, binira din si Isko Moreno. Sabi niya, unahin daw ang distrito ni Pulong Duterte. Nako po, itong si Benny Abante talagang iwas pusoy. Itong sinasabi ng mga netizen na tila may iniiwasan, ayaw pag-usapan ang kanyang mga kabaro sa Kongreso. Dahil ang daming congressman na sabit sa pagnanakaw na ito mga kababayan, piatos ng piatos, piatos ng piatos. Itong mga congressman na ito, pero talagang nakikita natin yung malaking pagtatakipan dito mga kababayan. Depende kung saan ka nakatayo, ganun ba yon? Ito pa mga comment, mamaya natin puntahan yung tirada ni Benny Abante kay Isko Moreno kasi parang pinagtatanggol ni Benny Abante, itong congressman na ito, itong si Joel Chua. Yari mga kababayan ha. Wala akong kinakampihan dito mga kababayan ha. Pinapantay lang natin yung mga rational na logic dito. Ito po mga comment. Ito po. Sabi ni General Luna, dapat imbestigahan yung 51 billion pesos na budget para lang sa isang distrito. Wow! Kay kay Basti Duterte lang, kay Pulong Duterte. Paano yung mga distrito nyo? Lalong-lalo yung mga sangkot talaga dito. Ngayon mga kababayan, hindi naman masama kung i-check nila yun. Lahat project ng flood control. Para makita kung nagawa yan ng tama at meron ba talagang flood control project na ginawa nila. Diba? Kasi yung iba parang ayaw nila Sinusuhulan pa yung mga congressman para wag imbestigan yung mga project nila Totoo naman talaga, 2 years ako sa Davao may bahap, pero kinabukasan nawawala din. Kita nyo mga kababayan, nawawala din pala. Mas madaming binabaha sa Maynila dito sa lugar ni Joel Villanueva tuloy. Kay Joel Chua. Nako po. Pag tuloy-tuloy ang malakas na ulan, lalo na pag umabot ng 8 hours, bumabaha sa Davao pero humuhupa din pag tumigil ang ulan. Hindi kagaya ng Manila, 1 week na baha pa din. Kita nyo? Kala mo talaga halat ng distrito niya? Huwag ka magsalita ng tapos dahil kapag meron na inspect na dyan sa Davao, magkakaalaman yan kung talaga ginamit mo yung bilyon para sa flood control. Nako, binabati ko si Pulong Duterte dito. Harapin nyo si Yorme, hindi kung sino-sino. Matindi ang akusasyon sa inyo dyan sa Maynila. Kita nyo, harapin nyo kasi si Yorme, Congressman Benny. Hindi kung saan-saan ka nakaturo. Harapin mo yung issue. Dito po, yung banat niya kay Isko Moreno. Ito po. Tignan po natin yung mga banat niya kay Isko Moreno, mga kababayan. So, binabanatan ni Benny Abante, congressman, itong si Isko Moreno, na bago daw tumingin sa ibang bakuran, tignan muna daw niya ang bakuran ni Pulong Duterte. Wow! Tinuro na naman ng mga Duterte. Turo ng turo. Pero yung bakuran mo, binabaha. Nakikita lamang talaga na selective itong ginagawa niyong investigasyon na ito Pagka hindi nyo kabaro, binabanatan nyo. Piatos kayo ng piatos. So ngayon, binanatan niya si Yorme. Investigahan daw niya si Pulong Duterte. Sa traffic. Ang tindi nito kababayan. Talagang pinagtatanggol yung kakampi ito po mga kababayan, panoorin natin ito. Ano bang sinasabi
ni Benny Abante kay Isko Moreno. Bago daw mag-imbestiga, puntahan muna daw niya ang Davao. Anong pakialam ni Isko Moreno sa Davao? Ba't siya pupunta sa ibang bakuran kung ang kanyang presensya ay sa kanyang nasasakupan? Talaga naman, eto po mga kababayan, parang pinagtatanggol si Joel Villanueva. Villanueva tuloy, si Joel Chua. Yan po yung sinasabi ng mga netizen. Ito po. Hinamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na unahin ang distrito nito sa gagawing investigasyon sa flood control project sa lungsod. Ayon sa alkalde, mahigit 200 flood control projects na nagkakahalaga ng 14 billion pesos ang ipinatupad sa Maynila at lahat ito'y walang permit mula sa lokal na pamahalaan. Kaya naman agad na ipinagutos nito ang inspeksyon sa lahat ng naturang proyekto. Git naman ni Congressman Abante, dapat mapalawig ang investigasyon sa buong Metro Manila. Dito pala mga kababayan, ito yung sinasabi ni Benny Abante, iimbestigahan daw itong flood control sa Maynila. Sino kaya ang sangkot dito? So yung sinasabi ng netizen, akala ko kasi kanina, ang tinitira niya si Isko Moreno na tingnan ng Davao. Fake news pala yon, yung nabasa natin. So ngayon, maliwanag na itong si Benny Abante, medyo kambyo. Kumakambyo na tila, kampihan natin si Yorme. Para iwas pusoy. Mga kababayan, ang galing ng mga deception, ano? Diba, mga kababayan, para hindi ako makita na may ginagawa akong ano. Yan yung sinasabi ng mga netizen. Di ba mga kababayan, ang hilig nila mag-imbestiga. Duterte sila ng Duterte. Ngayon, binabakbakan niya si Pulong Duterte. Bakbakan nyo yung Maynila kasi nandyan yung korupsyon. Benny Abante, parang awa nyo na. May edad na po kayo. Alam nyo na po ang tama at sa tinatawag na mali. Tulungan nyo po si Yorme. Tuloy pa natin. Suportahan ko yung sinabi ng mayor ng Manila na papaimbestiga niya. I support that, no? Oo. Kung nais niya, unahan niya yung distrito ko. Di ba mga kababayan? So ngayon, anong sinasabi ng mga comment? Anong sinasabi ng mga comment? Pastor, hindi yan congressman. Kasi hindi siya binoto sa distrito nila. So naghamon, hindi ka nga binoto. Tignan mo, hindi pala binoto ito. Appointed by Comelec. Naku, appointed by Comelec. Binabanatan si Benny Abante kasi parang ni-rub out yung kanyang pagkapanalo. Sino ba yung nanalo dati na nakipagtalo sa Comelec at kinwestiyon itong citizenship nung kalaban niyang congressman? Sino ba ito mga kababayan? Diba? Chinese daw ito kaya nagprotesta na, oy, Chinese ka. Hindi ka pwedeng maging congressman. Bakit si Joel Chua? Hindi nyo binabanatan. Tapos yung kalaban mo na allegedly Chinese na tinalo ka sa distrito mo, hinabol mo sa Comelec. Kaya ngayon, binabanatan siya ng mga tao appointed by Comelec. Naku po, Congressman Benny Abante, binabanatan ka ng netizen. Resbakan mo nga. Mga kababayan, binabanatan, no? Congressman Benny, binabanatan ka ni Emon Teser 07. Appointed ka daw ng ng Comelec ni Garcia. Ipinanalo ka daw ni Garcia. Mga kababayan, grabe si appointed by Comelec ko. Binabash ko. Benny Abante, binabash ko. Eto pa mga kababayan, huwag ka mag-alala. Iimbestigahan ka ni Yorme. Naku po, iimbestigahan ka daw ni Yorme. Naku, nanginginig na si mga kababayan, si Benny Abante.
Naku po, eto po, check natin na. Ano pa yung sinasabi dito? Talo yan ba't nanalo? Nang agaw ng pwesto. Naku po, Benny Abante tinitira ka ni Paquito Erica Arjona. Hala ka, talo ka daw, ba't nanalo ka? Hala ka, si Yorme pa talaga hinamon mo? Sabi ni Alesus 226387, naku po, binabanatan ka. Naku, Abante, bakit hindi ka tumakbong senador or vice president kahit wala bumoto sa'yo 100%, papaupuin ka ni Garcia? Naku po, mga kababayan, binabanatan si Garcia kasi pinanalo daw niya si Benny Abante. Talo na, panalo pa. Kaya, win by Garcia. Mga kababayan, ang tindi ng mga bash kay Benny Abante Yan kasi, banat ka ng banat. Sabi ni Tomas. Yan kasi, Benny Abante, banat ka ng banat. Ngayon, puro suntok sa'yo. Ayan, binabanatan ka ng netizen. Sabi ni Joey Villanueva tuloy. Mga kababayan, ang lapit Kumusta na po kayo? Benny Abante. Sabi ni Nicolas. Kumusta po ang pakiramdam ng pinanalo ni Garcia? O ito po mga kababayan na yung mga comment. Nanalo pa ba yan si Abante? Akala ko talo na yan sa botohan. Huwag mo hamunin si Yorme, baka mapahiya ka, Abante. Baka umatras ka. Mga kababayan, yan po yung mga banat. Yan po yung mga balita dito. So, i-like nyo po, i-share nyo po ito, i-subscribe nyo po ako. Ako si The Wonders Philippines. Sana po tulungan po natin ang pangunguna ni Senador Marcoleta dito po sa pag-iimbestiga ng flood control. Sana po mga kababayan, sumama po tayo kasi bawat Pilipino po, kasama po tayo doon sa mga kinurap na mga dugyot, na mga kurakot na politiko na ito, na nagsabuatan sa mga kontraktor, mga kawani ng DPWH, mga big timer na di umano congressman, di umano may congressman, na senador pa. Kung ganyan po ang labanan, tulungan natin si Senador Marcoleta sa laban na ito. Kung ano ang laban ni Senador Marcoleta, ay laban nating mga Pilipino. Kaya naglabasan ang mga ito dahil sa kanya. Natakot si BBM na hindi ilabas ang mga kurakot na mga pag-alipusta sa budget ng bayan na ginahasa ang pera ng bayan. Kaya si BBM nanguna po sa pag-iimbestiga dito. Inilabas at binulgar ang mga sangkot dito. Kaya nung nakita niya na si Marcoleta ang nangunguna, naku, kailangan nating gumawa ng paraan para bumalik ang tiwala ng taong bayan sa akin. Naniniwala siya kay Marcoleta na meron siyang magagawa dito. Kaya BBM, dahil dyan, isang like sa'yo. Kasi, kumbaga, from bad image, ngayon, good image ka sa akin. Kasi, sinusuportahan mo ang isang magiting at respetadong isang Marcoleta. Kasi may wisdom ito. Mga kababayan, kung anong laban ni Marcoleta, laban nating lahat. Kasi ito ang senador ng bayan na may katwiran. Mabuhay po. Yan lamang po ang aking bahagi. Kayo naman ang mag-react. Kayo naman ang mag-share. Kayo naman ang mag-like. I-click ang notification bell natin para sa tuwing mag-a-upload ang inyong ka-Wonder Pogi na Wonder Fanatics sa Wonder Philippines ay lagi kayong mauuna sa mga breaking news natin. Diba mga kababayan? Adios po. Mabuhay.